Napakasakit isipin na sa gitna ng isang marangyang kasalan, nakuha pa ng Mutngoy Danong na isigaw sa harap Kurmo Ingoy ang pinakamalalim na sakit ng dati niyang asawa para lang hiyain ito. Sabi niya walang kwenta ang babaeng iyon dahil hindi raw ito makapagbigay ng anak na parang ang halaga ng Mutngoy ay nakadepende lang sa kakayahang magbuntis. Grabe ang naging kapal ng mukha niya pero hindi niya alam na doon pala magsisimula ang sarili niyang pagbagsak. Maupo ka muna at ikukwento ko sa iyo ang buong pangyayari. Nalaman iyon ni Christine noong hapon ng Huwebes, isang oras na hindi niya inaasahan. Maagang umuwi si Victor at sa sandaling tumuntong ito sa pintuan, narinig ang isang matigas na tunog ng mga susi na ibinato sa ibabaw ng mesa. Hindi iyon ang karaniwang paglalapag ng gamit. Iyon ay isang paghagis na nagpapahiwatig na may paparating na hindi magandang usapan. Nakatayo si Christine sa loob ng kusina. Hawak ang isang tasa ng tsaya na matagal nang lumamig. Pinagmamasdan niya ang asawa sa pagitan ng hamba ng pinto. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib bago pa man bumuka ang bibig ni Victor. Sa loob ng 4 na taon ng kanilang pagsasama, natutunan na niyas basahin ng bawat galaw nito ang anggulo ng balikat, ang paraan ng paghuhubad ng Amerikana, at kung maingat ba itong isasabit o basta na lamang isasampay. Sa araw na iyon, basta na lamang itong isinampay ni Victor sa likod ng upuan. Kailangan nating mag-usap, wika ni Victor nang hindi tumitingin sa kanya. Maingat na ibinaba ni Christine ang tasa, halos walang nalikhang tunog sa ibabaw ng lababo. Nakikinig ako, sagot niya ng may mahinahong tinig. Naglakad si Victor patungo sa sala at naupo sa paborito nitong upuan, ang malaking selyo na kailanman ay hindi inupuan ni Christine. Hindi dahil pinagbawalan siya, kundi dahil sa nakasanayan na nilang hirarkiya sa loob ng bahay. Nakakrus ang mga braso ni Victor habang nakatingin sa kung saan umiiwas sa mga mata ni Christine. May nakilala akong ibang tao, diretsahang sabi ni Victor. Ang kanyang boses ay patag, parang nagbabasa lamang ng isang ulat sa negosyo o nagpapahayag ng pagbabago sa plano ng internet sa bahay. Matagal na nating alam na hindi na tayo tulad ng dati. Sa tingin ko, nararamdaman mo rin iyon. Hindi nakakibo si Christine. Sa loob ng kanyang isipan, biglang pumasok ang isang walang saysay na kaisipan. Naalala niya ang artikulong sinusulat niya tungkol sa negosyo ng mga restaurant na dapat niyang ipasa sa Lunes. Naisip niyang kailangan niya itong tapusin. Kumapit ang kanyang utak sa gawaing iyon bilang isang salbabida. Dahil ang mga salita ni Victor ang kampanteng pagkakaayos ng upo nito. At ang katotohanang may ibang tao na ito ay masyadong mabigat para tanggapin ng sabay-sabay. Sino? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay lumabas na mas kalmado kaysa sa nararamdaman niya. Hindi na iyon mahalaga, sagot ni Victor. Mahalaga iyon para sa akin. Dito ay nag-angat ng tingin si Victor. Iyon ang tingin na kabisadong-kabisado ni Christine, isang halong iritasyon at pagmamataas, tila isang taong napapagod sa pagsagot sa mga tanong na sa tingin niya ay walang kuwenta. Si Zoe, sabi ni Victor. Hindi mo siya kilala. Anak siya ni Dominador, ang kliyente ko. 26 na taong gulang pa lamang siya. Malinaw na narinig ni Christine ang bawat detalye. Zoe, 26, anak ng kliyente. Ang tatlong katotohanang ito ay tumama sa kanya ng sunod-sunod. Si Christine ay 34 na taong gulang na. 4 na taon siyang namuhay kasama ang lalaking ito. At sa sandaling iyon napagtanto niya na sa pananaw ni Victor ang pagpapalit sa kanya ay usapin lamang ng panahon. Aalis ka na ba? Tanong ni Christine, ang boses ay nagsimulang manginig ng bahagya. Bahagyang natigilan si Victor bago sumagot. Akin ang apartment na ito. Kumuha ako ng utang sa bangko para rito bago pa tayo ikasal. Alam mo ang katotohanan iyon. Alam ni Christine. Alam niya iyon matagal na. Ngunit hindi niya akalain na ang impormasyong iyon
ay magsisilbing isang hatol ng kamatayan sa huli. Gaano katagal ang ibinibigay mo sa akin? Sa tingin ko sapat na ang Sabado at Linggo para maayos mo ang iyong mga gamit. 2 araw. Binibigyan siya ni Victor ng 2 araw. 4 na taon ng pagsasama at 2 araw lamang ang halaga nito para sa pag-iimpake. Tumango lamang si Christine. Hindi siya umiyak hindi dahil sa siya ay matatag kundi dahil alam niyang ang mga luha ay darating sa ibang pagkakataon marahil sa loob ng isang maliit na kuwartong paupahan kung saan ang amoy ng paligid ay hindi sa kanya. Sa sandaling iyon tumalikod siya at lumabas ng sala. Huminto siya sa may pintuan nang hindi lumingon. Sana ay sinabi mo sa akin ng mas maaga, wika niya. Ano naman ang mababago niyon? Sagot ni Victor mula sa kanyang likuran. Hindi na sumagot si Christine. Naglakad siya patungo sa kanilang silid at sinimulang abutin ang maleta sa ibabaw ng aparador. Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula bilang isang trahedya. Nagsimula ito sa paraang pinagmumulan ng pinakamasakit na sugat sa isang magandang paraan. 29 na taong gulang si Christine nang magkakilala sila sa isang pagtitipon ng mga kaibigan sa Makati. Iyon ay isa sa mga tipikal na pagtitipon, kung saan ang lahat ay magkakasing edad, pare-pareho ang mundong ginagalawan, at ang lahat ay nag-uusap ng sabay-sabay habang may hawak na baso ng mamahaling alak. Nakatayo si Christine sa may bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Ang mga sasakyang parang maliliit na langgam na may liwanag at ang katahimikan sa likod ng salamin ay tila isang magandang pagtakas mula sa ingay ng silid. Ikaw lang ang tanging tao sa silid na ito na nakatingin sa labas sa halip na sa loob, wika ng isang boses sa kanyang tabi. Lumingon siya. Si Victor ay isang lalaking madaling tandaan. Matangkad, maayos ang pananamit at may taglay na kumpiyansa na hindi nakakadiri kundi nakakaakit. May dahan-dahan itong ngumiti, tila pinag-iisipan munang mabuti bago ipakita ang katuwaan upang masiguro na mapapansin mo ang kanyang intensyon. Mas kawili-wili doon sa labas, simpleng sagot ni Christine. Kaysa sa makinig sa parehong kwento tungkol sa bakasyon sa Europa, sa ikatlong pagkakataon ngayong gabi. Tumawa ng tunay si Victor. Ako si Victor, pakilala nito habang iniabot ang kamay. Christine, tugon niya. Ano ang ginagawa mo rito kung mas gusto mo sa labas? Tanong ni Victor. Nag-isip si Christine ng isang segundo. Naghihintay ng tamang pagkakataon para umalis. Paano kung pakiusapan kitang wag munang umalis iyon? Seryoso ang kanyang mga mata. Tila nais niyang kabisaduhin ang bawat linya sa mukha ni Christine. Nanatili si Christine. Nag-usap sila hanggang hating gabi. Ikinuwento niya ang kanyang trabaho sa isang maliit na online magazine tungkol sa kanyang pangarap na magsulat ng sarili niyang mga kadha, hindi lamang para sa ibang tao, kundi para sa kanyang sarili. Nakikinig si Victor sa paraang bihirang gawin ng ibang lalaki na katungo ang ulo nang bahagya hindi sumasabat at nagtatanong ng mga bagay na talagang may kinalaman sa kanyang sinasabi. Si Victor ay nasa negosyo ng konstruksyon. Sinabi nito na mayroon siyang maliit na kumpanya, tila minamaliit ang sarili sa isang mapagkumbabang paraan. Ngunit sa kalaunan mapagtatanto ni Christine na isa pala itong talento ni Victor ang pakitang tao na mas mahalaga ang kausap kaysa sa kanya upang makuha ang tiwala ng sinuman. Naghiwalay sila sa tapat ng gusali ni Christine. Ipinatawag siya nito ng taxi at nangakong tatawag kinabukasan at tumawag nga ito. Ang unang 3 buwan ng kanilang panliligaw ay maituturing na perpekto. Alam ni Victor kung paano magbigay ng sorpresa nang hindi nagmumulang pilit. Isang tangkay ng paborito niyang bulaklak na binili sa tabi ng kalsada o ang pagdadala sa kanya sa isang maliit na kainan sa Binondo na matagal na nitong alam. Naaalala ni Victor ang bawat detalye kung anong pelikula ang nabanggit ni Christine o ang katotohanang ayaw niya ng silantro sa kanyang pagkain.
Sa paningin ni Christine, iyon ay pagmamahal. Ngunit sa huli, malalaman niyang iyon ay isang paraan lamang ng pagkolekta ng datos. Isang paraan ng paggawa ng mapa sa kanyang kahinaan. Nang alukin siya ni Victor na lumipat sa bahay nito, makalipas ang 6 na buwan, hindi na nag-atubili si Christine. Ang apartment ni Victor sa isang eksklusibong subdibisyon ay malawak, maayos at punong-puno ng mga libro. Si Christine ay lumaki sa lalawigan ng Pangasinan at ang kanyang ina na si Josefina ay natuwa na maayos ang kalagayan ng anak sa Maynila. Ang kanyang mga kaibigan ay tila naiinggit sa isang mabuting paraan. Ang lahat ay tila tama. Ikinasal sila makalipas ang 1 taon. Isang simpleng pagtitipon ng 40 tao sa isang restaurant sa Taguig. Suot ni Christine ang isang puting bestida na may simpleng disenyo. Sa araw na iyon, ang tingin ni Victor sa kanya ay tila siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. Umiyak si Josefina sa sobrang galak. Ngunit ang unang babala na hindi niya agad napansin ay dumating 3 buwan matapos ang kasal. Isang gabi, nakipagkita si Christine sa kanyang kaibigang si Patricia. Dahil sa haba ng kanilang huling pagkikita, inabot sila ng 9:00 ng gabi sa isang kapehan. Nang makauwi si Christine, nakaupo si Victor sa sala. Patay ang telebisyon. Wala itong binabasa at hindi rin hawak ang telepono. Nakatingin lamang ito sa pader. "Bakit hindi ka man lang nagpadala ng mensahe na gagabi ka?" tanong ni Victor. "Nagpadala ako pero hindi ka sumagot. Masyado lang kaming maraming napag-usapan ni Patricia," paliwanag ni Christine habang hinuhubad ang kanyang jacket. Napag-usapan ulit ni Victor sa salitang iyon nang may halong sarkasmo. "Christine, ano ba ang mga bagay na kailangang pag-usapan ng ganoon katagal?" "Victor, 3 buwan kaming hindi nagkita." "Sige, naiintindihan ko. Iyon lang, walang sigawan, walang pagtataas ng boses." Isang maikli at malamig na pagtatapos sa usapan. Naisip ni Christine na baka pagod lang si Victor o may problema sa trabaho. Noong gabing iyon, siya ang unang humingi ng paumanhin. Pagkalipas ng ilang oras, tinanong niya ang sarili kung para saan ang paumanhin na iyon. Ang sumunod na mga buwan ay lumipas ng may sariling ritmo. Maraming trabaho si Victor, palaging gabi na kung umuwi. Minsan ay masaya ito. Minsan naman ay parang may pader sa pagitan nila. Patuloy na nagsusulat si Christine, ngunit sa ilalim ng kanilang maayos na pamumuhay, may mga bagay na unti-unting nagbabago. Isang gabi noong 2 taon ng kanilang kasal, natapos ni Christine ang isang malaking proyekto. Isa itong mahabang artikulo tungkol sa mga negosyante sa Pilipinas na nagsimula sa wala. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman niyang muli ang hilig sa kanyang sining. Inilimbag niya ang draft sa papel, may 100 at 20 pahina iyon puno ng kanyang mga tala. "Hindi ako makakasama sa hapunan ni na Eric at Jessa," sabi ni Christine kay Victor isang gabi ng Biyernes. "Gusto ko munang tapusin ang bahaging ito habang sariwa pa sa isip ko ang mga ideya." Anong bahagi? Kinuha ni Victor ang mga papel mula sa mesa nang walang paalam. Binuklat nito ang ilang pahina. "At ano ang balak mong gawin dito?" "Gusto kong subukang ialok ito sa mga malalaking pahayagan." Ibinaba ni Victor ang mga papel ng may tunog na parang isang basura. "Christine, hindi nila kukuha ito." "Bakit naman?" "Dahil pang-amateur ang pagkakasulat. Tingnan mo ang estruktura, masyadong mahaba. Hindi ito ang format na hinahanap ng mga seryosong publikasyon. Sinasayang mo lang ang oras mo." Naramdaman ni Christine ang isang tusok sa kanyang dibdib. Hindi pa iyon ganoon kasakit pero ramdam niya ang hapdi. 3 pahina pa lang ang nababasa mo. "Sapat na iyon sa akin. Huwag kang magalit, nagsasabi lang ako ng totoo. Mas mabuting marinig mo ito sa akin kaysa tanggihan ka ng iba at masaktan ka lang." "Hindi ako galit," sagot ni Christine. "Hindi lang ako sumasang-ayon sa opinyon mo." Naggibit-balikat lamang si Victor. "Sige, tara na kina Eric." Sumama si Christine.
Naging masaya ang gabi sa piling ng mga kaibigan at si Victor ay naging bida muli sa kanilang kwentuhan. Halos malimutan na ni Christine ang usapang iyon. Halos. Pero hindi na niya tinapos ang kanyang isinusulat. Hindi dahil pinagbawalan siya ni Victor, kundi dahil sa tuwing uupo siya sa harap ng computer, naririnig niya ang boses nito. Pang-amateur ito. Sinasayang mo lang ang oras mo. Sa pagtatapos ng ikalawang taon sinimulan ni Victor na sabihin ang mga bagay na sa una ay akala ni Christine ay malasakit. Bakit pa siya nagtatrabaho sa magazine kung maliit lang ang kita? Bakit kailangan niyang makipagkita sa mga kaibigan kung maaari namang manatili sa bahay? Bakit ganoon ang suot niya? Mukha raw siyang katawa-tawa? Isang bestida na kulay? Madilim na berde ang ibinigay niya sa iba dahil lamang sa isang komento ni Victor. Hindi pisikal na pananakit ang unti-unting sumira kay Christine. Iyon ay ang maliliit na patak ng lason sa kanyang kumpiyansa. Isang mahinang tawa sa harap ng ibang tao habang nagbibigay siya ng opinyon. Isang bulong na nagsasabing, hindi niya naiintindihan ang kanyang sinasabi. Hanggang sa dumating ang araw na ito, ang araw ng Sabado, kung saan kailangan niyang lisanin ang bahay. Habang nag-iimpake nakaupo si Victor sa sala at nanonood ng basketball sa telebisyon. Hindi ito nag-alok ng tulong. Minsan, itong sumilip sa silid. Iwan mo ang telebisyon sa silid na ito. Akin iyon, paalala ni Victor. Wala akong balak kunin iyan, sagot ni Christine. Dinala niya ang kanyang mga damit, mga libro, laptop at ilang personal na gamit. Tiningnan niya ang silid kung saan siya tumira ng 4 na taon at napagtanto niyang ayaw na niyang manatili rito kahit isang segundo pa. Iyon lamang marahil ang tanging bagay na ipagpapasalamat niya kay Victor, hindi siya nito binigyan ng dahilan para gustuhing manatili. Sa pintuan bago siya tuluyang lumabas, hinarap niya ang asawa. Nakatayo si Victor sa pasilyo, nakabulsa ang mga kamay, kampante ang mukha. Hindi ka kailanman naging sapat para sa akin, Christine, wika ni Victor. Walang galit sa tinig nito, parang nagsasabi lang ng isang katotohanan. Masyado lang akong naging matimpi. Tiningnan ni Christine si Victor. Nang matagal parang isang estranghero na ngayon lamang niya nakilala. Salamat sa lahat, Victor, wika niya. At tuluyan ng lumabas. Sa labas ang hangin ay malamig. At ang 2 maleta na hawak niya ay tila mas mabigat kaysa sa iniisip niya. Ngunit sa bawat hakbang papalayo sa gusaling iyon, nararamdaman niya ang isang kakaibang bagay na matagal nang nawala sa kanya, ang kanyang sariling hininga. Ang tunog ng pagsasara ng pinto sa likuran ni Christine ay tila isang pinal na hatol na nagtapos sa lahat. Hindi ito isang malakas na pagbagsak, kundi isang tuyo at matigas na tunog ng trangka na pumasok sa uka nito. Sa kabilang panig ng pintong iyon, naroroon ang lalaking itinuring niyang mundo sa loob ng 4 na taon, at sa panig na kinalalagyan niya ngayon, naroroon ang kawalan. Mabigat ang 2 maleta na hila-hila niya habang naglalakad sa pasilyo ng condominium. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa makinis na sahig ay tila isang paalala ng bawat piraso ng kanyang buhay na pinili niyang bitbitin. Nang makarating siya sa lobby, hindi siya tumingin sa security guard. Ramdam niya ang bigat ng kanyang sariling hiya, ang pakiramdam na tila nakasulat sa kanyang noo ang salitang itiniwalag. Sumakay siya sa isang sasakyang tinawagan niya sa pamamagitan ng app. Habang binabagtas nila ang kalsada ng Bonifacio Global City, pinagmamasdan ni Christine ang mga dambuhalang gusali na gawa sa salamin at bakal. Noong naroon pa siya sa loob ng unit ni Victor, ang mga gusaling ito ay tila mga simbolo ng tagumpay. Ngunit ngayong nasa labas na siya, ang mga ito ay tila mga malamig na higante na walang pakialam sa isang babaeng nawalan ng tahanan sa loob ng isang gabi. Ang kanyang destinasyon ay hindi isang hotel o isang maayos na apartment.
Ang kanyang ipon ay hindi sapat para sa ganoong karangyaan, lalo na't halos lahat ng kanyang kinikita noong nakaraang mga taon ay ibinuhos niya sa mga gastusin sa bahay habang si Victor ay abala sa pagpapalago ng sariling kumpanya. Ang bagong matutuluyan niya ay isang maliit na boarding house sa isang mas masikip na bahagi ng Taguig malayo sa kinang ng mga mall at mga opisina. Habang palalim ng palalim ang pasok ng sasakyan sa mga makikitid na eskinita ang mga kalsada, ay unti-unting naging mas madilim at mas maingay. Wala na ang mga maayos na pavement. Pinalitan na ito ng mga lubak-lubak na semento at mga kable ng kuryente na tila mga sapot ng gagamba sa itaas. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang bahay na may 3 palapag. Ang pintura nito ay nagbabakbak na at ang kulay ay hindi na matukoy kung dati ba itong puti o abo. Bumaba si Christine at kinuha ang kanyang mga gamit. Sinalubong siya ng amoy ng kanal at tuyong basura. Isang amoy na matagal na niyang kinalimutan, simula nang makilala niya si Victor. Lumapit sa kanya ang isang babaeng may edad na nakasuot ng duster at may nakasabit na tuwalya sa balikat. Ito si Rosa, ang may-ari ng paupahan. "Ikaw ba yung tumawag kanina?" tanong ni Rosa habang sinusuri si Christine mula ulo hanggang paa. Kitang-kita ang pagtataka sa mga mata nito. Hindi karaniwang nakakakita ng isang babaeng nakasuot ng maayos na blazer at may mamahaling maleta sa lugar na iyon. "Opo, ako po si Christine," sagot niya. Sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. "Sige, sumunod ka sa akin. Sa itaas ang kwarto mo. Huwag kang mag-expect ng masyadong malaki ah. Sa presyong ibabayad mo, sapat na yan para sa isang kama at isang maliit na kabinet." Pumanhik sila sa isang masikip na hagdanan na gawa sa semento. Sa bawat hakbang nararamdaman ni Christine ang pangangatal ng kanyang mga binti. Pagdating sa 3 palapag, binuksan ni Rosa ang isang pintong gawa sa manipis na kahoy. Ang silid ay tila isang kahon lamang. May isang maliit na bintanang may rehas na nakaharap sa likod ng isa pang gusali. May isang kama na may manipis na kutson, isang mesang may gasgas at isang lumang electric fan sa sulok. Ang dingding ay may mga bakas ng lumang tape at dumi na tila iniwan ng mga naunang nangupahan. "Dito na!" Yan wika ni Rosa. "Ang banyo ay nasa dulo ng hallway, share kayo ng 2 pang boarder. Bawal ang bisitang lalaki pagkatapos ng 8:00 ng gabi. Magbayad ka na ng deposit para maibigay ko ang susi." Inilabas ni Christine ang kanyang wallet. Sa bawat perang iniaabot niya kay Rosa, tila may bahagi ng kanyang seguridad ang nawawala. Nang makuha niya ang susi, iniwan na siya ng matanda. Isinara ni Christine ang pinto at naupo sa gilid ng kama. Ang tunog ng kutso na lumundo sa ilasim niya ay tila isang malungkot na buntong hininga. Dito ay wala siyang katulong na mag-aayos ng higaan, walang aircon na pumatay sa init ng Maynila at walang Victor na magsasabi sa kanya kung ano ang dapat gawin. Binuksan niya ang kanyang maleta. Ang unang tumambad sa kanya ay ang isang tumpok ng kanyang mga damit na pang-opisina, mga kasuotang tila walang puwang sa madilim na kuwartong ito. Sa ilalim ng mga damit nakita niya ang kanyang laptop at ang isang maliit na kwaderno kung saan siya nagsusulat ng mga draft ng kanyang artikulo. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang imahe ni Victor na nakaupo sa selyo nito, malamig na nag-uutos sa kanya na iwan ang telebisyon. Napakuyom ang mga palad ni Christine. Isang malakas na pintig ang naramdaman niya sa kanyang sentido. Sa loob ng 4 na taon, ibinigay niya ang lahat, ang kanyang oras, ang kanyang suporta, at pati na ang kanyang sariling pagkatao para lamang maging karapat-dapat sa lalaking iyon. Ngunit sa huli, itinapon siya nito na parang isang lumang kagamitan na wala ng pakinabang. Isang matinding pagod ang bumalot sa kanya, ngunit hindi siya makatulog. Ang paligid ay puno ng mga ingay na hindi niya nakasanayan.
Ang malakas na usapan ng mga kapitbahay sa kalsada, ang ingay ng mga motor na dumadaan, at ang tunog ng isang radyo mula sa kabilang silid na nagpapatugtog ng isang malungkot na kanta. Ang bawat tunog ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang katahimikan. Tumayo siya at lumapit sa maliit na bintana. Mula roon nakita niya ang isang lumang puno ng akasya sa gitna ng mga dikit-dikit na bubong. Ang mga sanga nito ay tila pagod na rin, ngunit nananatiling nakatayo sa gitna ng semento. Ito na ba ang katapusan, bulong niya sa kanyang sarili? Ang kanyang tinig ay tila nagmula sa isang malalim na balon ng kawalang katiyakan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang isang missed call mula sa kanyang ina, si Josefina. Nag-atubili si Christine. Hindi niya kayang sabihin sa ina ang nangyari. Ang hiya o ang matinding pakiramdam ng kahihiyan ay pumigil sa kanyang daliri na pindutin ang callback button. Sa kultura ng kanilang pamilya sa probinsya, ang pagkabigo sa kasal ay tila isang mantsa na mahirap burahin. Ayaw niyang maging sanhi ng pag-aalala ni Josefina, lalo na't alam niyang ang ina ay labis na nagtiwala kay Victor. Ibinaba niya ang telepono at muling tumingin sa kanyang dalawang maleta. Ang mga ito na lamang ang tanging pag-aari niya sa mundong ito. Napagtanto niya na sa loob ng 4 na taon, hinayaan niyang ubusin ni Victor ang lahat ng puwang sa kanyang buhay, hanggang sa wala nang natira para sa sarili niya. Ang bawat tagumpay ni Victor ay itinuring niyang tagumpay niya, ngunit ang bawat pagkakamali niya ay ginamit ni Victor para maliitin siya. Ang gabi ay tila mas lalong humaba. Ang init sa loob ng silid ay nagiging malagkit, at ang lumang electric fan ay gumagawa ng isang nakakairitang tunog habang umiikot, ngunit halos walang ibinibigay na hanging malamig. Isang maliit na kaganapan ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Isang maliit na butiki ang gumapang sa dingding malapit sa kanyang mesa. Pinanood niya itong huminto at tila pinagmamasdan din siya. Sa kabila ng dumi at dilim ng lugar na ito, may buhay pa rin. Dito sa gitna ng kawalan, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang sumibol sa loob ni Christine. Hindi pa ito pag-asa, kundi isang matigas na determinasyon. Ang bawat salita ni Victor na nagsasabing hindi siya sapat ay nagsimulang maging gasolina sa isang apoy na matagal nang namatay sa kanyang puso. Kung iniisip ni Victor na madudurog siya dahil wala na siyang magandang bahay o mayamang asawa, nagkakamali ito. Binuksan ni Christine ang kanyang laptop. Ang liwanag mula sa screen ay tila isang tanglaw sa madilim na kwarto. Binuksan niya ang folder na may pamagat na mga draft. Nakita niya ang artikulong sinabi ni Victor na pang-amateur. Binasa niya ang unang talata. Maganda ang daloy ng mga salita. May lalim ang bawat pangungusap. Ang boses na naroroon ay boses ng isang taong may talento. Isang taong may kwentong dapat isalaysay. Isang matinding emosyon ang gumapi sa kanya, isang halong galit at pananabik. Kinuha niya ang kanyang mouse at nagsimulang mag-type. Ang tunog ng mga daliri niya sa keyboard ay naging mabilis at tuloy-tuloy. Hindi siya nagsusulat para kay Victor. Hindi siya nagsusulat para sa pag-aproba ng kahit sino. Nagsusulat siya dahil ito ang tanging paraan para mabawi niya ang kanyang sarili. Lumipas ang mga oras. Ang ingay sa labas ay unti-unting humupa, pinalitan ng malalim na katahimikan ng madaling araw. Nang sumikat ang unang sinag ng araw sa pagitan ng mga rehas ng kanyang bintana, napatigil si Christine. Masakit ang kanyang likod at mahapdi ang kanyang mga mata. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang siya ang may hawak ng manibela ng kanyang buhay. Tumayo siya at lumapit sa salamin na nakadikit sa likod ng pinto. Ang kanyang mukha ay maputla, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit sa likod ng pagod na iyon, may isang kislap na hindi kayang patayin ng kahit anong gaslighting. Magugulat ka, Victor, bulong niya habang nakatingin sa sariling refleksyon.
Hindi mo lang ako pinalaya sa bahay mo. Pinalaya mo rin ako sa bilangguan mo. Ngunit habang lumalabas siya sa silid para maghanap ng tubig sa dulo ng hallway, isang pangyayari ang muling nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Nakita niya ang isang diyaryong nakalatag sa sahig ng common area. Sa front page ng lifestyle section, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Iyon ay si Victor nakangiti habang katabi ang isang batang babae na nakasuot ng lila na bestida. Ang headline ay tungkol sa isang bagong partnership sa pagitan ng kumpanya ni Victor at ng pamilya ni Dominador. Ang sakit na akala niya ay kaya na niyang tiisin ay muling bumalik mas matalim at mas mabilis. Ang kanyang paglalakbay sa pagbangon ay nagsisimula pa lamang at alam niyang ang mundong ginagalawan ni Victor ay gagawa ng lahat para hilahin siyang muli pababa. Ngunit sa sandaling iyon isang bagay ang sigurado si Christine, hindi na niya hahayaang maging anino na lamang siya ng isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Ang dalawang maleta sa kanyang silid ay hindi na lamang mga bag ng damit. Ang mga ito ay mga ebidensya ng kanyang pag-alis. At ang maliit na kuwartong ito sa tagig ang magsisilbing kanyang kuta habang pinaplano niya ang kanyang muling pagsilang. Gayunpaman, bago pa man niya matapos ang kanyang iniisip, narinig niya ang isang malakas na katok sa kanyang pinto. Isang boses ng lalaki ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa labas. Isang boses na hindi niya inaasahang maririnig sa lugar na ito. Ang katok sa pinto ay hindi nagmula kay Victor, gaya ng sandaling kinatatakutan at inaasam ni Christine. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng delivery service, may hawak na maliit na package para sa naunang nangupahan. Isang mabilis na paghingi ng paumanhin ang namutawi sa labi ng lalaki bago ito umalis. Nanatiling nakatayo si Christine sa pintuan, nakatingin sa walang lamang pasilyo. Ang bawat anino sa pader ay tila isang mapanghusgang mata. Binalikan niya ang kanyang upuan sa harap ng laptop. Ang katahimikan sa loob ng maliit na kuwartong iyon ay nagsimulang punan ng mga alaala na tila mga multo na ayaw siyang tantanan. Sa loob ng 4 na taon ang boses ni Christine ay unti-unting ninakaw ni Victor. Hindi ito ginawa ng lalaki sa pamamagitan ng marahas na pagsigaw o pagbabawal. Ginawa ito ni Victor sa paraang mas masakit sa pamamagitan ng pagpaparamdam na ang bawat salitang sasabihin niya ay walang halaga. Naalala ni Christine ang gabi noong nakaraang Abril. Kakauwi lang niya mula sa trabaho, bitbit ang 100 at 20 pahina ng kanyang pinaghirapang manuskrito. Ito ang kanyang pangarap, isang malalim na pagsusuri sa mga lokal na industriya na nais niyang ilathala bilang isang libro. Inilapag niya ito sa ibabaw ng kanilang mesang gawa sa mahogani. Nang makita iyon ni Victor, hindi ito nagpakita ng interes. Sa halip kinuha nito ang isang baso ng alak at tiningnan ang tumpok ng papel na tila isang maruming basura. "Ano ito, Christine?" tanong ni Victor. Ang boses ay puno ng pagod na tila ang presensya ng mga papel na iyon ay isang malaking pasakit sa kanya. "Iyan ang manuskrito ko, Victor. 6 na buwan ko itong sinaliksik," masayang sagot ni Christine noon. Ngunit ang tugon ni Victor ay isang malamig na titig. "Itapon mo ito." Nagmumukhang makalat ang sala. Alam mo namang walang seryosong publisher ang tatanggap sa gawa ng isang taong ang karanasan lang ay magsulat ng mga maikling kolum sa internet? Huwag ka nang mag-ilusyon. Nang magising si Christine kinabukasan, wala na ang mga papel sa mesa. Itinapon iyon ni Victor sa basurahan sa labas ng kanilang gusali. Nang magtanong si Christine, ang tanging sagot ni Victor ay, "Ginawan lang kita ng pabor. Ayaw ko lang na mapahiya ka kapag tinanggihan ka ng mundo. Dito ka na lang sa bahay. Maging mabuting asawa ka na lang. Sapat na iyon."
Ang gaslighting ang sistematikong pagpaparamdam sa kanya na siya ay baliw, walang kakayahan at laging mali ay naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Hanggang sa dumating ang punto na pati ang sarili niyang opinyon tungkol sa kulay ng kanyang bestida ay kailangan pang dumaan sa pag-aproba ni Victor. Upang makatakas pansamantala sa bigat ng iniisip, nagpasya si Christine na lumabas para bumili ng ilang pangunahing pangangailangan sa isang grocery store malapit sa hangganan ng Taguig at Makati. Kahit na alam niyang delikado ang makakita ng mga kakilala, kailangan niyang kumilos. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga hanay ng mga delata, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Isang boses na matalas mataas at puno ng awtoridad. Christine, ikaw nga ba iyan? Nanigas ang buong katawan ni Christine. Lumingon siya at nakita ang isang babaeng may edad na nakasuot ng mamahaling sutla na terno at may mga perlas sa leeg. Ito si Remedios, ang paboritong tiyahin ni Victor. Si Remedios ang tumatayong tagapangalaga ng dangal ng pamilya ni Victor. Isang babaeng naniniwala na ang katayuan sa lipunan ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Tita Remedios, mahinang bati ni Christine. Yumuko siya bilang tanda ng paggalang, isang nakasanayang kilos na tila ayaw humiwalay sa kanyang kalamnan. Sinuri ni Remedios si Christine mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa medyo gusot na blusa ni Christine at sa tsinelas na suot nito. Anong nangyari sa iyo? Balita ko ay pinalayas ka na ni Victor sa unit ninyo. At dito? Dito ka na ba namimili? Sa lugar na ito? Wika ni Remedios. Hindi nito hinaan ang boses, kaya naman ilang mga mamimili ang lumingon sa kanilang direksyon. Opo, tita. Wala na po kami ni Victor. Sagot ni Christine, sinisikap na huwag manginig ang kanyang mga kamay na nakahawak sa basket. Isang tunog ng pagkadismaya ang lumabas sa pagitan ng mga ngipin ni Remedios. Hindi na ako nagtataka. Sinabi ko na kay Victor, noon pa na ang mga katulad mong galing sa probinsya ay hindi marunong magdala ng asawa. Wala kang ibinigay sa kanya kundi sakit ng ulo. Hindi ka rin nagkaanak sa loob ng 4 na taon. Isang malaking kahihiyan ang idinulot mo sa pamilya namin. Ang bawat salita ni Remedios ay tila isang sampal sa gitna ng maraming tao. Naramdaman ni Christine ang init na umakyat sa kanyang mukha. Ang hiya ay tila isang dambuhalang alon na nais siyang lunurin. Tita, ginawa ko po ang lahat para maging mabuting asawa, depensa ni Christine sa mahinang tinig. Mabuting asawa. Tumawa si Remedios ng mapakla. Isang tunog ng pagkutya na umalingaw-ngaw sa pasilyo ng grocery. Kung mabuti kang asawa, hindi ka ipapalit ni Victor sa isang Zoe? Si Zoe ay anak ng isang mayamang kliyente. May pinag-aralan, mayaman. At higit sa lahat, alam niya kung paano panatilihin ang isang lalaking tulad ni Victor. Ikaw, tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang basahan na itinapon sa kalsada. Ilang tao ang nagsimulang magbulungan sa tabi. May mga matang nakatingin ng may awa, at may mga matang puno ng panghuhusga. Pakiramdam ni Christine ay gusto niyang lamunin na lamang siya ng lupa. Ang kanyang boses na sinusubukan niyang mahanap muli simula nang lumipat siya sa Taguig ay tila muling nabaon sa ilalim ng matinding kahihiyan. Huwag mo na kaming gambalain pa, Christine. Pagpapatuloy ni Remedios habang inaayos ang kanyang mamahaling bag. Huwag kang hihingi ng tulong o lalapit sa amin. Tapos na ang kabanata mo sa pamilyang ito. At kung may kaunti ka pang dangal na natitira, lumayo ka na sa Maynila. Bumalik ka na sa Pangasinan at doon ka magtago. Naglakad palayo si Remedios, ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Christine. Naiwang nakatayo ang babae sa gitna ng grocery, hawak ang isang lata ng sardinas na tila ba ito ang pinakamabigat na bagay sa mundo. Binitawan ni Christine ang kanyang basket at mabilis na lumabas ng tindahan.
Hindi na niya alintana kung may nakatingin pa sa kanya. Naglakad siya. Nang mabilis halos tumatakbo, pabalik sa kanyang maliit na kuwarto sa Taguig. Nang makapasok siya sa loob, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. Isang malakas na pintig ang naramdaman niya sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang umiyak, ngunit walang boses na lumalabas. Naupo siya sa sahig sa tabi ng kanyang mga maleta. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Ang mga ito ay nanginginig. Ang mga salita ni Remedios ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan. Walang sapat, isang kahihiyan, mukhang basahan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Christine na hindi lang si Victor ang kaaway niya. Ang kaaway niya ay ang buong sistema ng lipunan na tumitingin sa kanya bilang isang gamit na pwedeng itapon kapag wala ng pakinabang. Ang galit na kanina pa namumuo sa kanyang dibdib ay biglang naging isang malamig at matigas na determinasyon. Tumayo siya at lumapit sa kanyang mesa. Kinuha niya ang kanyang lumang notebook. Sa isang malinis na pahina, isinulat niya ang isang pangalan, Christine Krylova. Hindi, binura niya ang apelyidong Krylova. Iyon ang apelyido ni Victor. Iyon ang kadena na nagtali sa kanya sa loob ng 4 na taon. Sa halip isinulat niya ang kanyang tunay na pangalan, ang pangalang ibinigay sa kanya ni Josefina bago pa man niya makilala ang lason ng Maynila. Christine Santos. Tiningnan niya ang pangalang iyon. Simple ngunit ito ang tunay na siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Patricia, ang tanging kaibigan na nanatili sa kanyang tabi sa kabila ng lahat. Patricia, kailangan ko ng trabaho. Kahit ano. Kahit freelance writing, kahit ghostwriting, o kahit anong may kinalaman sa pagsusulat. Hindi na ako magtatago, wika ni Christine, nang may boses na mas malakas kaysa sa dati. Christine, ayos ka lang ba? Narinig ko ang balita tungkol kay Victor at sa pamilya ni Dominador. Sagot ni Patricia, sa kabilang linya ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi na mahalaga si Victor, Patricia. Ang mahalaga ay kung paano ko kukunin muli ang boses ko na ninakaw niya. Habang nag-uusap sila, isang maliit na ulan ang nagsimulang pumatak sa bubong ng boarding house. Ang tunog ng ulan ay tila isang musika na naglilinis sa dumi ng hapon na iyon. Alam ni Christine na ang daang tatahakin niya ay puno ng mga taong tulad ni Remedios na handang humila sa kanya pababa. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot na sumagot. Matapos ang tawag, humiga si Christine sa kanyang manipis na kutson. Tiningnan niya ang kisame ng kanyang kuwarto. May mga bitak ito at may mga bahagi na tila babagsak na. Ngunit para sa kanya ang bawat bitak ay isang tanda ng katotohanan. Sa loob ng silid na ito sa dilim ng Taguig, sinimula ni Christine na buuin ang mga piraso ng kanyang sarili. Ang boses na ninakaw sa kanya ay hindi tuluyang nawala. Nakatago lang ito, naghihintay ng tamang sandali para muling umalingaw-ngaw. At kapag dumating ang sandaling iyon, sisiguraduhin niyang maririnig siya ni Victor ni Remedios at ng lahat ng taong nag-akala na siya ay madudurog na lamang sa isang tabi. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang ito. Ang unang linggo ni Christine sa maliit na silid sa Taguig ay tila isang mahabang serye ng mga pagsubok na sumusukat sa kanyang hangganan. Sa tuwing nagigising siya sa umaga, ang unang bumubungad sa kanya ay hindi ang malambot na sinag ng araw sa malawak na bintana ng condominium ni Victor, kundi ang malagkit na init na nagmumula sa bubong na yari sa yero. Ang amoy ng mamahaling kape ay pinalitan ng amoy ng usok mula sa mga sasakyan sa labas at ang singaw ng kanal na nunuot sa bintana. Binuksan ni Christine ang kanyang pitaka at isa-isang binilang ang natitirang papel na pera. Mayroon na lamang siyang kulang sa 2,000 piso.
Ang halagang ito ay kailangang magkasya para sa pagkain, pamasahe, at iba pang pangangailangan hanggang sa makakuha siya ng unang bayad mula sa anumang trabahong makukuha niya. Isang matinding pakiramdam ng paninikip ng dibdib ang dumapo sa kanya habang inaalala ang mga panahong hindi niya tinitingnan ang presyo ng mga binibili niya gamit ang credit card na ibinigay ni Victor. Ngayon ang bawat pisong lalabas sa kanyang palad ay tila isang patak ng dugo na mahalaga para sa kanyang kaligtasan. Naglakad siya patungo sa isang maliit na karinderya sa kanto para sa kanyang tanghalian. Pinili niya ang pinakamurang ulam, isang pirasong pritong tulingan at kalahating kanin. Habang kumakain sa gitna ng ingay ng mga tricycle at usapan ng mga construction worker, nakita niya ang kanyang refleksyon sa isang maliit at maduming salamin na nakasabit sa poste. Nakita niya ang isang babaeng malayong malayo sa Christine Krylova na nakasuot ng disenyo ng mga sikat na mananahi. Ang babaeng nasa salamin ay si Christine Santos, isang babaeng pagod sugatan ang dangal, ngunit may mga matang nagsisimulang magningas ng galit at determinasyon. Pagkatapos kumain, nakipagkita siya kay Patricia sa isang pampublikong parke sa Taguig. Pinili ni Christine ang lugar na ito dahil walang bayad ang maupo sa ilalim ng puno. Dumating si Patricia na may dalang 2 bote ng malamig na tubig at isang supot ng tinapay. Christine, tingnan mo ang sarili mo! Namumutla ka na bungad ni Patricia habang iniaabot ang tubig. Ang kanyang mukha ay bakas ang tunay na pag-aalala. May bakanteng kwarto sa bahay namin. Maaari kang tumuloy doon hanggat hindi ka pa nakakahanap ng matatag na trabaho. Hindi mo kailangang magtiis sa boarding house na iyon. Umiling si Christine nang may dahan-dahan ngunit matibay na pasya. Salamat, Patricia. Alam kong malaki ang utang na loob ko sa iyo, pero kailangan kong gawin ito ng mag-isa. Kung tatanggapin ko ang alok mo, pakiramdam ko ay tatakas lang ako sa realidad na iniwan ni Victor sa akin. Kailangan kong maramdaman ang hirap na ito para hindi ko makalimutan kung bakit hindi na ako kailanman babalik sa kanya. Huminga ng malalim si Patricia at tumango. Kilala niya ang pride ni Christine, isang katangiang madalas na pinipilipit ni Victor para palabasing katigasan ng ulo. Sige, nire-respeto ko iyon. Pero heto, may dala akong magandang balita. May kakilala akong editor sa isang lifestyle website. Kailangan nila ng ghostwriter para sa isang serye ng mga artikulo tungkol sa corporate leadership. Alam kong hindi ito ang dream job mo, pero malaki ang bayad at kailangan nila ng mabilis na output. Nagliwanag ang mga mata ni Christine. Leadership ironic, hindi ba? Ang dating asawa ko ang palaging nagsasabi na wala akong alam sa seryosong negosyo. Ipakita mo sa kanila na nagkakamali siya, madiing, sabi ni Patricia. Nang makabalik si Christine sa kanyang kuwarto, agad niyang binuksan ang kanyang laptop. Ang init sa loob ng silid ay tila hindi na niya alintana. Sinimulan niyang i-research ang paksa. Ang bawat salitang itinitipa niya sa keyboard ay tila isang pagbawi sa bawat sandaling pinatahimik siya ni Victor. Sa loob ng 4 na taon ang kanyang mga ideya ay ninanakaw ni Victor para sa sarili nitong mga presentasyon at ngayon ang kanyang mga salita ay sa kanya na muli. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsusulat, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Galing ito sa kanyang ina, si Josefina. Christine, anak, kamusta ka na? Bakit hindi ka na tumatawag? Nagpadala si Victor ng pera rito sa probinsya kahapon. Sabi niya ay nagbakasyon ka lang daw muna sa mga kaibigan mo dahil pagod ka sa trabaho. Totoo ba iyon? Naramdaman ni Christine ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Isang malakas na pagpintig ng ugat sa kanyang sentido ang naramdaman niya sa sobrang galit. Hanggang sa huli nagagawa pa rin ni Victor na kontrolin ang naratibo ng kanyang buhay. Ginagamit ito ang pera para makuha ang panig ni Josefina at para palabasin na ito pa rin ang mabuting asawa na nag-aalaga sa pamilya ng asawa nito. Huwag ninyong tatanggapin ang pera niya. Mabilis na reply ni Christine. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ibabaw ng screen.
Magpapaliwanag ako sa inyo pagdating ng panahon. Pero pakiusap ibalik ninyo o itabi ninyo lang ang pera, huwag ninyong gamitin. Ayos lang ako rito. Ibinaba ni Christine ang telepono at napahawak sa kanyang noo. Ang pagmamanipula ni Victor ay tila isang sapot na nakakabit sa bawat aspeto ng kanyang mundo. Ang bawat tulong na ibinibigay nito ay may kapalit na kontrol. Sa gabing iyon, matapos niyang maisumite ang unang 2 artikulo sa editor, kinuha ni Christine ang kanyang mga ID sa kanyang bag. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ito. Sa bawat card nakasulat ang pangalang Christine K. Pavlov. Gamit ang isang matalas na gunting, dahan-dahan niyang ginupit ang mga card na iyon. Ang bawat tunog ng pagtalim ng gunting sa plastik ay tila isang simbolo ng pagkaputol ng mga kadenang nagtatali sa kanya sa isang buhay na punong-puno ng pagkukunwari. Hindi na ako si Christine Pavlov, bulong niya sa dilim. Ako si Christine Santos. At ang Christine Santos na ito ay hindi na muling yuyuko. Tumayo siya at lumapit sa maliit na lababo sa labas ng kanyang kwarto para maghilamos. Ang tubig ay malamig at may kaunting amoy ng kalawang, ngunit para sa kanya ito ang pinakamalinis na tubig na dumampi sa kanyang balat. Habang pinatutuyo niya ang kanyang mukha gamit ang isang lumang tuwalya, narinig niya ang boses ni Rosa, ang may-ari ng bahay, na nakikipag-usap sa kabilang border tungkol sa pagtaas ng singil sa kuryente. Ang buhay sa Taguig ay magaspang maingay at walang pakundangan. Ngunit sa bawat mura ng mga lasing sa kanto at sa bawat iyak ng sanggol sa kabilang silid, nararamdaman ni Christine ang isang bagay na totoo. Walang mga maskara rito. Walang mga dinner party kung saan kailangan mong ngumiti habang hinihiya ka ng asawa mo. Bago matapos ang gabi, nakatanggap siya ng email mula sa editor. Excellent work, Christine. The tone is sharp and professional. We want the rest of the series by Wednesday. Sending your partial payment now. Nang makita niya ang notification ng pagpasok ng pera sa kanyang bank account, hindi napigilan ni Christine na mapaupo sa gilid ng kanyang kama. Hindi iyon kalakihan sapat lamang para sa upa at pagkain sa loob ng 2 linggo. Ngunit iyon ang unang perang kinita niya, gamit ang sariling pangalan at talento, matapos ang 4 na taon ng pagiging anino. Humiga siya sa kanyang manipis na kutson, nakatingin sa kisameng may mga mantsa ng lumang ulan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong ritmo. Isang kaisipan ang biglang namuo sa kanyang isipan, isang masakit na katotohanan na ngayon lamang niya lubos na nauunawaan. Sa gitna ng katahimikan ng hating gabi, doon lamang lubos na naramdaman ni Christine ang tunay-siksyulang halaga ng kanyang muling pagsilang. Napagtanto niya na ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa niya ay hindi ang pagpili na mahalin si Victor, kundi ang pagpili na maniwala na wala siyang saysay kung wala ito. Ang bawat sandali ng kanyang pagtitiis sa loob ng 4 na taon ay hindi pala tanda ng katatagan, kundi isang dahan-dahang pagpapakamatay ng kanyang sariling kaluluwa. Ganoon pala ang presyo ng pagiging inosente at labis na pagtitiwala, isang pagkabulag na hinahayaan mong ang ibang tao ang gumuhit ng iyong hangganan. Napakasakit isipin na kailangan mo munang mawalan ng lahat. Kailangan mo munang mahulog sa pinakamababang bahagi ng iyong buhay bago mo muling makita ang liwanag ng katotohanan. Ang tiwalang ibinigay niya ay naging isang sandata na ginamit para saksakin siya sa likod at ang tanging paraan para gumaling ang sugat na yon ay ang tanggapin na ang taong inakala niyang tagapagligtas niya ang siya palang kukuha sa lahat ng mayroon siya. Ngunit sa gabing ito, ang sakit ay hindi na isang pabigat. Ito ay naging isang paalala. Ang Christine na naniwala sa mga bulong ng panlalait ay wala na. Ang natitira ay isang babaeng handang gumapang palabas ng hukay, bitbit ang mga aral na itinuro ng isang malupit na nakaraan. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamakapangyarihang boses na dapat mong pakinggan ay hindi ang boses ng taong nagpabagsak sa iyo, kundi ang boses ng sarili mong pusong nagsasabing, "Tumayo ka dahil hindi pa tapos ang laban."
8 buwan na ang lumipas simula nang lisanin ni Christine ang madilim na pasilyo ng boarding house sa Taguig. Ang bawat araw na dumaan ay tila isang butil ng semento na unti-unti niyang itinatambak para makabuo ng isang matibay na pundasyon. Ngayon hindi na siya ang babaeng nakayuko habang hila-hila ang 2 maleta. Nakatayo siya sa loob ng isang maliit ngunit maayos na opisina sa bahagi ng Ortigas, isang espasyong pinagsikapan niyang upahan mula sa bawat sentimong kinita niya sa pag-ghostwrite at pag-edit ng mga teknikal na artikulo. Sa pintuan ng opisina nakasabit ang isang simpleng plaka na gawa sa frosted glass, Santos Content Strategies. Ito ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Wala na ang pangalang Krylova na tila isang anino ni Victor na nakasunod sa kanya. Binalikan niya ang kanyang pagkadalaga ang pangalang Santos na ngayon ay nagsisimbolo ng kanyang kalayaan. Mayroon na siyang 2 tauhan si Ian, isang batang manunulat na puno ng potensyal, at si Ria, isang graphic designer. Maliit lamang ang kanyang kupunan, ngunit ang bawat isa sa kanila ay naniniwala sa kanyang pananaw. Isang umaga ng Martes, habang inaayos ni Christine ang kanyang suot na navy blue na blazer sa harap ng salamin, naramdaman niya ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kaba ay hindi dulot ng takot na mapagalitan ni Victor, kundi dahil sa isang malaking oportunidad. Isang malaking kumpanya ng real estate, ang Severov Holdings, ang nagbukas ng bidding para sa kanilang bagong kampanya. Ang may-ari nito si Samuel ay kilala sa pagiging pihikan at prangka pagdating sa kalidad ng trabaho. "Handa na ba ang mga slides, Ian?" tanong ni Christine habang kinukuha ang kanyang laptop bag. "Handang-handa na, Ma'am Christine. Ang mga datos na nakuha natin tungkol sa target market nila ay siguradong magpapahanga sa kanila," sagot ni Ian, nang may kumpiyansa. Pagdating nila sa gusali ng Severov Holdings sa gitna ng abalang kalsada ng Ortigas Center, tila bumalik kay Christine ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Ang amoy ng mamahaling pabango sa labi, ang tunog ng sapatos sa makinis na marmol, at ang malamig na buga ng aircon ay nagpaalala sa kanya ng mundong ginagalawan ni Victor. Sa isang sandali, parang narinig niya ang boses ni Victor sa kanyang isipan. "Masyadong malaki ang pangarap mo, Christine. Amateur ka lang." Huminga ng malalim si Christine. Itinuwid niya ang kanyang balikat. "Hindi na ako ang babaeng iyon," bulong niya sa kanyang sarili. Sa loob ng boardroom, 3 iba pang mas malalaking ahensya ang naroroon. Lahat sila ay may mas maraming tauhan at mas makabago ang mga kagamitan. Nang tawagin ang pangalan ni Christine para magpresenta, naramdaman niya ang mapanuring mga mata ng mga panelist. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo ang isang lalaking may edad na 45, nakasuot ng simpleng puting polo na nakatupi ang manggas. Ito si Samuel. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at nakatuon sa bawat galaw ni Christine. Sinimula ni Christine ang kanyang presentasyon. Hindi siya gumamit ng mga mabulaklak na salita. Sa halip, tinalakay niya ang konsepto ng tahanan hindi bilang isang istruktura ng semento, kundi bilang isang espasyo ng seguridad at pagpapatuloy, isang bagay na personal niyang pinagdaanan. Ipinakita niya ang mga artikulo at estratehiyang binuo ng kanyang ahensya na nakatuon sa emosyon at katotohanan ng mga pamilyang Pilipino. Habang nagsasalita siya, napansin niyang itinigil ni Samuel ang paglalaro sa kanyang ballpen. Inayos nito ang kanyang pagkakaulo at tumitig ng diretso kay Christine. "Ang mga ahensyang nauna sa iyo ay nagpakita sa amin ng mga numero, graphics at mga teknikal na aspeto ng marketing," wika ni Samuel nang matapos si Christine. Ang kanyang boses ay malalim at baritono, may awtoridad ngunit walang bahid ng pagmamataas. "Pero ikaw, Christine Santos, ipinakita mo sa amin ang kaluluwa ng aming proyekto. Bakit mo naisip ang ganitong anggulo?" Tumayo ng matatag si Christine. "Dahil ang isang bahay ay madaling itayo, sir. Pero ang pagbuo ng tiwala sa loob nito ang pinakamahirap na bahagi.
Ang mga kliyente ninyo ay hindi lang bumibili ng lupa. Bumibili sila ng panibagong simula. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng silid. Bahagyang tumango si Samuel, isang maliit na kilos na nagpabilis sa tibok ng puso ni Christine. Salamat. Ipadadala namin ang resulta sa loob ng linggong ito pagtatapos ni Samuel. Nang lumabas sila ni Ian sa gusali, tila mas maliwanag ang sikat ng araw para kay Christine. Hindi man niya makuha ang kontrata, alam niyang naiparating niya ang kanyang mensahe nang hindi natatakot. Gayunpaman, isang sorpresa ang naghihintay sa kanya pagdating sa opisina. Isang bulaklak ng puting liryo ang nasa ibabaw ng kanyang mesa. May kasama itong card, ngunit walang pangalan. Akala niya ay mula ito kay Patricia, ngunit nang buksan niya ang card, nakasulat ang mga salitang, "Gaya ng inaasahan ko, mahusay ang iyong pananalita." Pero alam nating dalawa na hindi sapat ang ganda ng salita sa tunay na mundo ng negosyo. Huwag kang masyadong kampante. Ang sulat kamay na iyon, hindi nagkakamali si Christine, kay Victor iyon. Naramdaman niya ang isang malamig na kilabot na gumagapang sa kanyang likuran. Paano nalaman ni Victor kung nasaan ang kanyang opisina? Paano nito nalaman ang tungkol sa kanyang bidding sa Severov? Napagtanto ni Christine na bagaman malayo na ang kanyang narating, ang mga galamay ni Victor ay patuloy na nakabantay tila. Naghihintay ng pagkakataon na hilahin siyang muli pababa sa putsik. Hindi niya itinapon ang bulaklak. Sa halip inilagay niya ito sa basurahan sa labas ng gusali. Ang bawat hakbang niya ay puno ng galit, ngunit hindi na ito ang galit na nakakalunod. Ito ay galit na nagbibigay ng linaw. Sa bahaging ito ng paglalakbay ni Christine, naroon ang isang mapait na pagkilala sa katotohanan. Ang paglaya ay hindi isang kaganapan, kundi isang patuloy na pakikipaglaban. Ang paggising mula sa isang mahabang panaginip ng pang-aabuso ay hindi agad nagdadala sa atin sa isang paraiso. Madalas dinadala tayo nito sa isang arena kung saan kailangan nating patunayan ang ating halaga sa harap ng mundong mapanghusga. Napakadaling bumalik sa lumang gawi. Napakadaling maniwala muli sa mga bulong na nagsasabing hindi natin kaya, lalo na kapag ang mga bulong na iyon ay nagmumula sa mga taong minsan nating minahal. Ngunit dito natin makikita ang tunay na lakas ng isang tao, hindi sa kawalan ng takot, kundi sa pagpili na maglakad pasulong sa kabila ng pangangatog ng tuhod. Ang presyo ng ating paglago ay ang pagtanggap na may mga tao sa ating nakaraan na hindi kailanman matutuwang makita tayong lumilipad. Ang awakening o pagkagising ni Christine ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng sariling opisina o pagkita ng sariling pera. Ito ay ang masakit na pag-unawa na ang kanyang pinakamalaking kalaban ay hindi si Victor, kundi ang labi ng paniniwala ni Victor na nananatili pa rin sa loob ng kanyang sariling isipan. Ang muling paglitaw ni Victor sa anyo ng isang mapang-insultong sulat ay isang pagsubok at isang paalala na ang kalayaan ay may kaakibat na pananagutan na protektahan ang sariling kapayapaan sa abot ng makakaya. Hapon na nang tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello, Christine Santos." "Speaking," sagot niya. Christine, si Samuel ito mula sa Severov Holdings, wika ng boses sa kabilang linya. May kakaibang tono sa boses nito, tila may timpla ng paghanga at pag-aalala. "Gusto ko lang ipaalam na nakuha ninyo ang proyekto. Pero kailangan nating mag-usap ng personal. May isang aspeto ng kampanyang ito na may kinalaman sa isang dating kumpanya na nakipag-ugnayan sa amin, ang Pavlov Constructions. Kilala mo ba sila?" Humigpit ang hawak ni Christine sa telepono. Ang labanan na akala niya ay nasa boardroom lang ay naging isang personal na digmaan na ngayon. "Opo, kilala ko sila." Sagot ni Christine, ang kanyang tinig ay malamig at kasing tigas ng asero. "At handa akong harapin sila." Ang Manila Hotel ay tila isang dambuhalang hiyas sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang bawat sulok nito
ay nagniningning dahil sa mga dambuhalang chandelier na yari sa kristal at ang hangin sa loob ng ballroom ay mabango dahil sa libu-libong sariwang puting liryo at rosas. Ito ang gabi ng Philippine Real Estate Excellence Awards, ang pinakaprestihiyosong pagtitipon ng mga haligi ng industriya. Bumaba si Christine mula sa itim na sasakyan ni Samuel. Sa gabing ito, hindi siya ang pagod na ghostwriter mula sa Taguig. Suot niya ang isang madilim na pulang bestida na yari sa mabigat na seda. Ang disenyo nito ay simple, ngunit napaka-elegante. Yakap nito ang kanyang katawan sa tamang paraan at may mahabang punit sa gilid na nagpapakita ng kanyang kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang simpleng pares ng perlas sa kanyang mga tainga. "Handa ka na ba?" tanong ni Samuel habang iniabot ang kanyang braso kay Christine. Nakasuot si Samuel ng isang itim na tuxedo na lalong nagpaduon sa kanyang pagiging kagalang-galang. "Higit pa sa handa," sagot ni Christine nang may matamis ngunit matapang na ngiti. Pagpasok nila sa ballroom, naramdaman ni Christine ang mga matang nakatingin sa kanila. Ang Santos Content Strategies ay ang rising star ng gabi, ang maliit na ahensyang nakakuha ng tiwala ng Severov Holdings. Habang naglalakad sila sa gitna ng bulwagan, nakita ni Christine ang isang pamilyar na figura sa malayo. Si Victor. Nakatayo si Victor, malapit sa buffet table, nakasuot ng madilim na asul na Amerikana. Sa tabi nito ay si Zoe, na nakasuot ng pilak na bestida na puno ng mga kumikinang na bato. Masyadong magarbo ang suot ni Zoe, tila pilit na ipinapakita ang yaman na tinatamasa nito. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Christine ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Victor mula sa pagiging kampante. Biglang dumaan ang gulat, pagkalito at huli ay ang pamilyar na galit. Hindi huminto si Christine. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng may tuwid na likod, tila hindi nakikita ang lalaking minsan ay sumira sa kanyang pagkatao. "Samuel, ikaw na pala iyan," wika ng isang matabang lalaki na lumapit sa kanila. Ito si Dominador, ang ama ni Zoe at ang kasalukuyang kliyente ni Victor. Habang nag-uusap ang mga kalalakihan, naiwan si Christine at Zoe na magkaharap sa isang maliit na distansya. Lumapit si Zoe kay Christine, ang mga mata nito ay puno ng insecurities na itinatago sa likod ng makapal na make-up. "Christine, hindi ba? Ang bilis mo namang nakahanap ng bagong malalapitan," wika ni Zoe. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may talim ng pang-uuyam. "Balita ko ay ikaw ang nasa likod ng kampanya ni Samuel. Sayang hindi mo iyan magagawa kung wala ang tulong ng isang makapangyarihang lalaki gaya ng ginawa mo kay Victor." Tiningnan ni Christine si Zoe ng matagal. Hindi siya nagpakita ng iritasyon. "Zoe, ang kakayahan ay hindi na ipapasa sa pamamagitan ng apelyido o ng lalaking katabi mo. Ang kakayahan ay pinaghihirapan. Isang bagay na mukhang hindi mo pa nauunawaan sa edad mong 26. Namula ang mukha ni Zoe sa inis. Nakita niya ang isang waiter na may dalang mga baso ng pulang alak na dadaan sa kanilang pagitan. Sa isang mabilis at tila hindi sinasadyang pagkilos, bahagyang itinulak ni Zoe ang braso ng waiter. Isang malapot na pulang likido ang dumanak sa hangin at tumama ng diretso sa dibdib ng pulang bestida ni Christine. Ang madilim na pula ng alak ay kumalat sa mamahaling seda, tila isang malaking sugat sa gitna ng kanyang kasuotan. Natahimik ang mga taong malapit sa kanila. Huminto sa pag-uusap sina Samuel, Victor at Dominador. "Ay, pasensya na, Christine. Hindi ko sinasadya, masyadong masikip ang daanan," wika ni Zoe. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Inaasahan niyang tatakbo si Christine sa banyo para umiyak o maglulupasay sa hiya. Tiningnan ni Christine ang mantsa sa kanyang damit. Naramdaman niya ang malamig na alak na dumidikit sa kanyang balat.
Sa kanyang gilid, nakita niya si Victor na tila nakakita ng isang palabas na inaasahan nito ang pagkawasak ng Christine na sinubukan nitong itapon. Kinuha ni Christine ang isang puting table napkin mula sa malapit na mesa. Maingat niyang pinunasan ang labis na likido nang hindi nawawala ang kanyang poise. Pagkatapos, itinuwid niya ang kanyang tayo at hinarap si Zoe. "Huwag kang mag-alala, Zoe," wika ni Christine. Ang kanyang boses ay malinaw at sapat na malakas para marinig ng mga nasa paligid. Ang alak ay madaling labhan. Ang mantsa sa damit ay nawawala. Lumapit siya ng bahagya kay Zoe, sapat na para maramdaman ng dalaga ang kanyang presensya. Pero ang kawalan ng asal at ang mababang uri ng pag-uugali kahit gaano mo pabalutin ng mamahaling alahas at pilak na tela ay mananatiling bakas sa iyong pagkatao. Ang tunay na klase ay wala sa damit na suot mo kundi sa paraan kung paano mo dinadala ang sarili mo kapag ang lahat ay nakatingin. Isang mahinang bulungan ng paghanga ang narinig mula sa ilang mga ginang sa paligid. Si Zoe ay tila napako sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel dahil sa kahihiyan. Si Dominador ay napayuko halatang hindi nagustuhan ang inasal ng anak. Lumapit si Samuel kay Christine at hinawakan ang kanyang balikat. "Ayos ka lang ba?" "Ayos lang ako, Samuel." Isang mantsa lang ito, sagot ni Christine nang may buong ningning. Tiningnan ni Samuel si Victor nang may matalim na tingin, isang tingin na nagpapahayag ng babala. Pagkatapos muli niyang hinarap si Christine. "Mas lalo kang naging maganda sa kulay na iyan. Mas nagmukhang matapang." Naglakad palayo sina Christine at Samuel patungo sa gitna ng ballroom. Habang naglalakad, naramdaman ni Christine ang mga mata ni Victor na nakasunod sa kanya. Ngunit, sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng tagumpay. Sa gabing iyon, napatunayan ni Christine ang isang mahalagang bagay, ang kahihiyang pilit na ipinapataw sa kanya ng iba ay hindi kailanman didikit kung hindi niya ito tatanggapin. Ang mantsa ng alak ay naging isang medalyon ng kanyang katatagan. Habang nagpapatuloy ang musika, nakita ni Christine ang kanyang refleksyon sa isang malaking salamin. Ang pulang bestida na may mantsa ay hindi na simbolo ng pagkatalo. Ito ay simbolo ng isang babaeng marunong lumaban ng may dangal. Gayunpaman, sa kabilang bahagi ng bulwagan si Victor ay kumuha ng isang baso ng matapang na inumin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Hindi niya matanggap na ang babaeng itinuring niyang basura ay nagagawa siyang hiyain sa harap ng mga taong pinapahalagahan niya. Isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi lang sisira sa karera ni Christine, kundi pati na sa bago nitong kaligayahan. Isang linggo matapos ang marangyang gabi sa Manila Hotel, ang hangin sa loob ng opisina ni Victor ay naging kasing bigat ng tingga. Wala na ang dating kampanting ngiti sa kanyang mga labi. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga ulat sa pananalapi na nakalatag sa kanyang mesa. Ang Pavlov Constructions ang kumpanyang itinayo niya sa pamamagitan ng pagmamanipula at paggamit sa ibang tao ay unti-unti nang kinakain ng sarili nitong mga utang. Ang proyektong kinalalagyan niya ngayon kasama si Dominador ay hindi sapat para bayaran ang mga naunang utang sa bangko. Ang tanging paraan para makaligtas siya ay ang makuha ang 35 milyong pisong kontrata para sa Southern Development Project ng Severov Holdings. Ngunit may isang balakid, ang pinal na pag-aproba ng estratiya ng proyekto ay nakasalalay sa rekomendasyon ng ahensya ng marketing na kinuha ni Samuel. Hindi pa rin alam ni Victor na ang ahensyang iyon ay ang Santos Content Strategies ni Christine. "Kailangan nating makuha ang kontratang ito anuman ang mangyari," wika ni Victor sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay garalgal, puno ng desperasyon na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mamahaling suit.
Ang kanyang sasakyan ay naisanglanan niya ng palihim at ang mga buwanang bayad sa kanyang kondominium ay nagsisimula ng maantala. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng gusali ng Severov Holdings, nakaupo si Christine sa gitna ng isang malawak na boardroom. Kasama niya si Samuel at ang ilang mga board member. Nakalatag sa harap nila ang mga bid ng iba't ibang construction firms. Mr. Pavlov is coming today to present his final proposal, wika ng isang board member. His technical reputation is good, but I've heard rumors about his company's stability. Tiningnan ni Christine ang dokumentong may pangalan ni Victor. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang mga ugat, hindi takot, kundi isang malamig na kapangyarihan. Ang teknikal na aspeto ay isa lamang bahagi ng usapan wika ni Christine nang may kalmadong tinig. Ang karakter ng pamunuan at ang katapatan sa pakikipag-ugnayan ang magdidikta kung magiging matagumpay ang mahabang pagsasamang ito. Eksaktong 10:00 ng umaga bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Victor bitbit ang kanyang pamilyar na maskara ng tagumpay. Itinuwid niya ang kanyang balikat at inayos ang kanyang kurbata. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin at makita ang babaeng nakaupo sa tabi ni Samuel ang kanyang maskara, ay tila nagkaroon ng malaking lamat. Napatigil si Victor sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay na may hawak na folder ay bahagyang nanginig. "Good morning, Mr. Pavlov," bati ni Samuel. Ang kanyang boses ay formal at walang bahid ng emosyon. "I believe you've already met our strategic consultant, Miss Christine Santos. Siya ang may huling say sa marketing at brand alignment ng proyektong ito. Kung hindi niya aaprubahan ang iyong vision, hindi tayo makakausad sa kontrata." Tila nawalan ng hangin sa loob ng baga ni Victor. Tiningnan niya si Christine, ang babaeng pinalayas niya. Nang walang kahit ano, ang babaeng tinawag niyang amateur, ang babaeng inakala niyang madudurog sa putik ngayon, ay siya palang may hawak ng susi sa kanyang kaligtasan. "Christine!" Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Victor, mahina at puno ng pagkagulat. "Mr. Pavlov," tugon ni Christine. Walang Victor, walang asawa. Isang formal na pagkilala lamang bilang isang estranghero. Maaari mo nang simulan ang iyong presentasyon. Limitado ang oras namin. Sa loob ng susunod na 30 minuto, pinanood ni Christine ang paghihirap ni Victor. Ang lalaking dati ay napakahusay magsalita, ay nabulol sa ilang mga teknikal na detalye. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga reaksyon ni Christine, naghahanap ng anumang tanda ng awa o pabor. Ngunit ang mukha ni Christine ay tila isang pader ng yelo. Nang matapos ang presentasyon, sumandal si Christine sa kanyang upuan. "Ang iyong mga numero ay mukhang maayos sa papel, Mr. Pavlov. Ngunit ang iyong konsepto ng pamilya sa marketing strategy na ito ay tila walang laman. Parang isang fasad lamang na walang matibay na pundasyon. Paano mo mapapatunayan na ang iyong kumpanya ay may integridad na panindigan ang pangakong ito?" Napalunok si Victor. "Christine, alam mo naman kung paano ako magtrabaho? Ang track record ko." "Ang track record mo ay binuo sa likod ng mga taong pinatahimik mo," putol ni Christine. Ang kanyang tinig ay nanatiling mahinahon, ngunit bawat salita ay tumatama sa konsensya ni Victor. "Dito sa Severov, hindi kami naghahanap ng magaling lang magsalita. Naghahanap kami ng katotohanan." Natapos ang meeting nang walang pinal na desisyon. Pinangakuan sila ni Samuel na magpapadala ng email sa mga susunod na araw. Nang makalabas ang mga board member, naiwan si Victor at Christine sa loob ng silid. Mabilis na lumapit si Victor kay Christine. Ang kanyang maskara ng dignidad ay tuluyan ng nalaglag. "Christine," pakiusap bulong ni Victor. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa desperasyon. "Kailangan ko ang proyektong ito. Ang Pavlov Constructions ay nasa bingit ng pagbagsak. Alam kong nagkamali ako noon, pero huwag mo namang ihalo ang personal nating nakaraan sa negosyo. 35 milyon ang nakataya rito." Tumingin si Christine kay Victor. Nakita niya ang pawi sa noo nito at ang pamumutla ng labi.
Ito ang lalaking nagparamdam sa kanya na wala siyang halaga at ngayon ay nagmamakaawa ito sa kanyang harapan. Ikaw ang nagturo sa akin, Victor. Wika ni Christine habang dahan-dahang inililigpit ang kanyang mga gamit. Sabi mo noon ang negosyo ay walang puwang para sa emosyon. Sinunod ko lang ang payo mo. Kung hindi sapat ang iyong integridad para sa proyektong ito, hindi ko kasalanan iyon. Kasalanan mo dahil inakala mong maaari mong tapakan ang lahat ng tao para lang makaakyat sa tuktok. Tumalikod si Christine at naglakad patungo sa pinto. Christine, sigaw ni Victor, ngunit hindi na lumingon ang babae. Dito natin makikita ang malupit na irony ng buhay. Ang mga taong madalas nating ituring na naktang o tuntungan lamang sa ating pag-akyat ay sila palang may hawak ng pundasyon na ating kinatatayuan. Sa sandaling ito, ang pagbagsak ni Victor ay hindi dahil sa kawalan ng pera, kundi dahil sa kawalan ng pagkatao. Napakasarap sa pakiramdam na makitang ang taong minsang nagpaliit sa'yo ay ngayon ay pilit na nagpapaliit sa sarili niya para lang mapansin mo. Ang nakaraan ni Christine ay isang serye ng mga sugat na idinulot ng mga salitang mapanira. Ngunit ang kanyang kasalukuyan ay isang matalim na salamin na nagpapakita ng tunay na hitsura ng kanyang kaaway. Ang pera sa kabila ng kinang nito ay hindi kayang itago ang mantsa ng isang maruming budhi. Ang 35 milyon ay isang numero lamang, ngunit ang dangal na binuo ni Christine mula sa abo ng kanyang pagkawasak ay isang kayamanan na hindi kayang bilhin ni Victor kahit ibenta pa nito ang kanyang kaluluwa. Ganoon talaga ang takbo ng mundo. Ang mga mapagmataas ay madalas na nadadaig hindi ng lakas, kundi ng katahimikan ng taong minsang nilang minaliit. Ang bawat hakbang ni Christine palabas ng boardroom ay isang hakbang patungo sa ganap na paglaya, habang si Victor ay nananatiling nakakulong sa loob ng sarili niyang mga kasinungalingan, naghihintay sa isang hatol na alam niyang hindi na magiging pabor sa kanya. Ang gabi ng kasal ni Vasily Zimin, ang kapatid ni Zoe, ay idinaos sa isang napakagarbong bulwagan na tinatawag na Northern Star. Ang buong paligid ay nababalot ng puting rosas at mga telang pilak na nagbibigay ng isang anyo ng malaparaisong tagpuan. Ngunit para kay Christine, ang bawat hakbang niya sa loob ng silid na iyon ay tila isang paglalakad sa gitna ng isang digmaang matagal na niyang kinalimutan. Nakasabit sa kanyang balikat ang braso ni Samuel. Ang init ng palad ng lalaki sa kanyang likuran ay nagsilbing angkla niya sa katotohanan. Suot pa rin ni Christine ang kanyang madilim na pulang bestida, ang kulay ng dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat matapang at hindi matitinag. Sa kabilang dako, nakita niya si Victor na nakatayo sa tabi ni Zoe. Ang mukha ni Victor ay maputla, ang mga mata nito ay pabalik-balik sa kanya, at kay Samuel tila isang hayop na nakulong sa isang sulok. Nang magkaroon ng pagkakataon, lumayo ng bahagya si Samuel para kumuha ng inumin. Doon sumulpot si Victor. Pretos? Hindi na ito ang mapagmataas na lalaking naghagis ng susi sa mesa noong nakaraang taon. Ngayon ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na tanging ang isang taong malapit nang mawala ng lahat ang makakaramdam. Christine, simula ni Victor. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong upang hindi marinig ng mga bisitang malapit sa kanila. Kailangan nating mag-usap. Nag-uusap na tayo, Mr. Pavlov, sagot ni Christine nang hindi man lamang siya tinitingnan ng diretso. Pinagmasdan niya ang kanyang baso ng champagne. Ang mga bula nito ay tila sumasalamin sa kawalang saysay ng presensya ni Victor. Pakiusap, huwag mo akong tawaging ganyan. Alam kong galit ka at may karapatan ka. Pero ang kontrata, ang 35 milyong piso na iyon, ang tanging makakapagligtas sa kumpanya ko. Kapag hindi iyon natuloy, mawawala ang lahat sa akin. Pati ang bahay, ang reputasyon ko. Lahat. Tumingin sa wakas si Christine sa kanya. Isang malamig at walang emosyong tingin.
At ano ang kinalaman ko doon, Victor? Makinig ka. Maimpluwensya ka kay Samuel. Isang salita mo lang, isang rekomendasyon mula sa iyo, at pipirmahan niya ang kontrata. Alam kong may natitira ka pang malasakit sa akin. 4 na taon din tayong nagsama. Huwag mo namang hayaang mauwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Christine. 4 na taon, nakakatawa na binabanggit mo ang panahong iyon ngayon. Noong pinalayas mo ako sa loob ng 48 oras, hindi mo naisip ang 4 na taon na iyon. Noong itinapon mo ang manuskrito ko sa basurahan, hindi mo naisip ang paghihirap ko. At ngayon, dahil kailangan mo ng pera, bigla kang naging sentimental. Desperado na ako, Christine, halos pagsusumamo ni Victor. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at may mga butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng aircon. Gagawin ko ang lahat. Anong gusto mo, pera? Paghingi ng tawad sa harap ng lahat. Sabihin mo lang, basta tulungan mo ako kay Samuel. Sa sandaling iyon, bumalik si Samuel. Tumayo siya sa tabi ni Christine. Ang kanyang presensya ay tila isang matayog na pader na humaharang kay Victor. Tiningnan ni Samuel si Victor. Mula sa itaas ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Mr. Pavlov, tila nakakalimutan mo ang iyong lugar, wika ni Samuel. Ang kanyang boses ay malilalim at puno ng awtoridad, sapat na para mapatigil ang ilang mga taong malapit sa kanila. Ang desisyon tungkol sa kontrata ay hindi nakabase sa emosyon. Ito ay nakabase sa integridad. At base sa nakikita ko ngayon, mas lalo mo lang pinapatunayan na hindi ka karapat-dapat sa tiwala ng Severov Holdings. Yumuko si Victor, ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng alak. Ang kahihiyang nararamdaman niya ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang natitirang dignidad. Sa harap ng marangyang kasalang ito, sa harap ng pamilya ni Zoe at ng lahat ng kanyang mga kasosyo sa negosyo, si Victor ay nagmakaawa sa babaeng minsan niyang tinapak-tapakan. "Umalis ka na," huling sabi ni Christine. Ang boses niya ay walang galit, kundi isang malalim na pagkapagod. "Wala ka nang makukuha rito." Nang lumakad palayo si Victor, pinanood siya ni Christine. Ang lalaking akala niya ay isang higante sa kanyang buhay ay isa lamang palang maliit na anino na nawawala sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng katotohanan. Ang hangin sa loob ng ballroom ay tila naging kasing talim ng bubog. Ang bawat bulong ng mga bisita ay naging parang mga palaso na tumatama sa balat ni Victor. Dahil sa matinding desperasyon at sa espiritu ng alak na nananalaytay sa kanyang dugo, ang huling bahagi ng kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng bumigay. Hindi na siya ang matalinong negosyante. Siya na ngayon ay isang sugatang hayop na handang manakit ng sinumang malapit sa kanya. Naglakad si Victor patungo sa gitna ng silid kung saan nakatayo sina Christine at Samuel kasama ang ilang matataas na opisyal ng industriya. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at hindi balanse, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Akala mo ba ay talagang nagtagumpay ka na, Christine?" Sigaw ni Victor. Ang kanyang boses ay bumasag sa mahinahong tugtugin ng quartet, dahilan upang mapatigil ang lahat ng usapan sa loob ng bulwagan. Huminto ang lahat. Ang bawat mata ay nakatuon na ngayon sa kanila. Akala mo ba ay dahil nakadikit ka sa isang bilyonaryo ay mabubura na ang katotohanang ikaw ay isang basura? Hindi natinag si Christine. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga palad ay nakakuyom ng mahigpit sa gilid ng kanyang pulang bestida. "Lasing ka na, Victor. Umalis ka na bago ka pa tuluyang mapahiya." Mahinahon ngunit matigas na wika ni Christine. "Mapahiya? Sino ang mapapahiya?" Tumawa si Victor ng malakas, isang tunog na puno ng pait at kawalang pag-asa. "Bakit hindi mo sabihin sa kanila ang totoo? Bakit hindi mo sabihin kay Samuel kung bakit kita pinalayas?" Humakbang si Victor ng mas malapit.
Amoy na amoy ni Christine ang lansa ng alak mula rito. Ang mukha ni Victor ay pulang-pula at ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa tensyon. Huwag kang makinig sa kanya, Samuel. Baling ni Victor kay Samuel na ngayon ay nakatayo ng matatag sa harap ni Christine. Ang babaeng iyan ay walang silbi. Alam mo ba kung bakit wala kaming anak sa loob ng 4 na taon? Dahil baog siya? Sabi ng mga doktor, may problema siya. Isang babaeng hindi makakapagbigay ng tagapagmana. Isang babaeng may depekto. Iyan ang kinakasama mo ngayon. Isang kolektibong singhap ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga ginang ay napahawak sa kanilang mga dibdib, at ang mga kalalakihan ay napayuko sa tindi ng kabastusan ng mga salita ni Victor. Ang paggamit sa isang personal at masakit na medikal na kondisyon para manghiya ng isang tao sa harap ng publiko ay ang pinakamababang antas ng pagkatao na nasaksihan ng marami sa gabing iyon. Naramdaman ni Christine ang isang matalim na hapdi sa kanyang puso. Ang alaala ng gabing nalaman niya ang kanyang kondisyon, ang gabi kung kailan kailangan niya sana ng yakap ni Victor, ngunit ang nakuha niya ay panunumbat at pag-iwas lahat ng iyon ay bumalik ng sabay-sabay. Ngunit bago pa man makapagsalita si Christine, naramdaman niya ang isang malakas na presensya sa kanyang tabi. Humakbang si Samuel sa harap ni Victor. Ang taas ni Samuel ay tila naging isang dambuhalang anino na lumamon sa pagkatao ni Victor. Ang tanging depekto na nakikita ko sa silid na ito, Mr. Pavlov, wika ni Samuel, ang kanyang boses ay mababa ngunit may bigat na tila isang dumadagundong na kulog ay ang iyong karakter. Ang isang tunay na lalaki ay hindi kailanman gagamit ng kahinaan ng isang babae para lamang pagtakpan ang sarili niyang kabiguan bilang tao. Tumingin si Samuel sa mga security guard na nasa gilid. Ilabas ang taong ito at siguraduhin na hindi na siya muling makakatapak sa anumang pagtitipo na kinalalagyan ng Severov Holdings. Habang pilit na hinahawakan ng mga security guard ang mga braso ni Victor para ilabas pumalag ito. Bitawan niyo ako, Christine. Hindi ka pa tapos. Babagsak ka rin. Sa sandaling iyon, lumapit si Christine. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at puno ng awtoridad. Nang makaharap niya si Victor, tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Wala nang bakas ng takot o awa sa kanyang paningin. Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Victor ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang lakas ng sampal ay sapat na para mapalingon ang ulo ni Victor sa kabilang direksyon. Ang katahimikan pagkatapos niyon ay tila nakakabingi. Iyan ay para sa 4 na taon ng pagsira mo sa pagkatao ko, wika ni Christine. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit bawat salita ay kasing talim ng kutsilyo. Iyan ay para sa manuskrito na itinapon mo. At higit sa lahat iyan ay para sa paniniwala mo na ang halaga ng isang babae ay nakasalalay lamang sa kanyang kakayahang magbuntis. Ang pagkatao ko ay hindi kailanman naging hawak mo, Victor. At simula sa gabing ito kahit ang pangalan ko ay hindi mo na. Karapat-dapat pang banggitin. Nanigas si Victor. Ang pamumula ng kanyang pisngi mula sa sampal ay unti-unting naging isang madilim na marka ng kanyang kahihiyan. Tuluyan na siyang kinaladkad ng mga guard palabas ng pinto, habang ang mga bisita ay nanatiling nakatingin ng may halong pandidiri sa kanyang pag-alis. Hinarap ni Christine ang mga tao sa ballroom. Itinuwid niya ang kanyang tayo, inayos ang kanyang buhok at huminga ng malalim. Ang mantsa ng alak sa kanyang damit ay naging tila isang medalya ng digmaan. 3 buwan ang mabilis na lumipas matapos ang gabing yumanig sa mundo ng real estate sa Manila Hotel. Para kay Christine, ang bawat araw ay hindi na isang pakikipaglaban para mabuhay, kundi isang pagdiriwang ng kanyang kalayaan. Ang Santos Content Strategies ay lumipat na sa isang mas malaking opisina sa Binondo, isang lugar na puno ng kasaysayan at buhay. Ang kanyang koponan ay lumaki na sa 6 na tao.
At ang bawat isa sa kanila ay tinitingnan siya hindi bilang isang boss kundi bilang isang inspirasyon. Isang maaliwalas na umaga, habang iniinom ni Christine ang kanyang kape, sa harap ng malawak na bintana ng kanyang bagong opisina, nakita niya ang isang pamilyar na post sa social media. Isang anunsyo ng bank auction. Ibinebenta na ang unit sa Makati, ang unit kung saan siya pinalayas ni Victor. Ang mga larawan ng bawat silid ay tila mga kupas na alaala ng isang buhay na hindi na niya pag-aari. Nakita niya ang kusina kung saan siya umiyak ng palihim, ang sala kung saan siya minaliit, at ang pasilyo kung saan siya naglakad palabas, bit-bit ang kanyang dalawang maleta. Hindi naramdaman ni Christine ang anumang pait. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang unit na iyon na minsang naging bilangguan ng kanyang kaluluwa ay isa na lamang ngayong istruktura ng semento at bakal na naghihintay ng bagong may-ari. Balita sa buong industriya ang pagbagsak ng Pavlov Constructions. Matapos ang iskandalo sa kasalan, binawi ng lahat ng mga investor ang kanilang suporta. Si Zoe, sa tulong ng impluwensya ng kanyang amang si Dominador, ay mabilis na naghain ng annulment at bumalik sa kanilang mansyon. Iniwan si Victor sa gitna ng mga utang at kaso. Si Victor, ang lalaking naniniwala na ang kapangyarihan ay nagmumula sa pagpaliit sa iba, ay ngayon ay naninirahan na lamang sa isang maliit na paupahan sa labas ng lungsod. Isang sitwasyong minsang ipinalasap niya kay Christine. Ngunit ngayon ay siya na ang biktima ng sarili niyang mga desisyon. Isang gabi ng Biyernes, nagpasya si Christine at Samuel na bumisita sa Pangasinan. Nais ni Christine na makita ang kanyang ina, si Josefina, at ipakilala ng pormal ang lalaking nagbalik ng kanyang tiwala sa mundo. Ang biyahe patungong probinsya ay puno ng tawanan at mahahalagang usapan. Habang binabagtas nila ang malawak na palayan sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ni Christine ang init ng kamay ni Samuel na nakapatong sa kanyang palad. "Salamat sa pagsama sa akin, Samuel," wika ni Christine. "Salamat dahil pinayagan mo akong maging bahagi ng iyong mundo," Christine, sagot ni Samuel nang may katapatan. Pagdating sa kanilang lumang bahay, sinalubong sila ni Josefina nang may mahigpit na yakap. Ang amoy ng nilulutong tinupig at sariwang hangin ng probinsya ay tila isang gamot na tuluyang nagpahilom sa natitirang mga sugat ni Christine. Sa hapagkainan, habang nag-uusap sila tungkol sa simpleng buhay at mga pangarap, nakita ni Christine ang tunay na kahulugan ng utang na loob, hindi sa pera o materyal na bagay, kundi sa pagmamahal na nananatili sa kabila ng lahat ng unos. Nang matapos ang hapunan, lumabas si Christine sa balkonahe. Ang langit ay puno ng mga bituin at ang tunog ng mga kuliglig ay tila isang oyayi sa tahimik na gabi. Lumapit si Samuel sa kanyang tabi. "Anong iniisip mo?" tanong ni Samuel. "Iniisip ko kung gaano kalayo na ang narating ko mula noong gabing iyon sa Taguig," sagot ni Christine. "Dati akala ko ay katapusan na ng mundo. Pero ngayon napagtanto ko na iyon pala ang simula ng aking tunay na buhay." Tiningnan ni Samuel si Christine nang may paghanga. "Ang pinakamahalagang kabanata ng iyong kwento, Christine, ay hindi ang iyong pagbagsak, kundi ang iyong pagpili na tumayo muli." Ngumiti si Christine. Sa pagkakataong ito, ang kanyang ngiti ay abot hanggang sa kanyang mga mata, isang ningning na walang sinumang Victor o anumang sakit ang makakapagpatay. Sa pagtatapos ng kwentong ito, naiiwan sa atin ang isang matinding katotohanan tungkol sa buhay at pag-ibig. Ang bawat sugat na natamo ni Christine ay hindi naging hadlang, kundi naging mga marka ng kanyang katapangan. Napagtanto natin na ang tunay na paghihiganti ay hindi matatagpuan sa pananakit sa taong nanakit sa atin, kundi sa pagbuo ng isang buhay na punong-puno ng kagalakan at tagumpay na hindi na nila kailanman maaabot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkalimot o pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagpili na bitawan ang bigat ng nakaraan
upang ang iyong mga kamay ay maging malaya para sa mga bagong biyaya. Ang bawat pilat na dala ni Christine ay isang paalala na sa kabila ng pagdurog ng kanyang puso at pagpatahimik sa kanyang boses, nagawa niyang bumangon mula sa abo ng kanyang sariling pagkawasak. Ang buhay ay hindi palaging nagbibigay ng katarungan sa paraang inaasahan natin, ngunit palagi itong nagbibigay ng pagkakataon para sa muling pagsilang. Ang paglaya ay hindi lamang ang pag-alis sa isang masamang relasyon, kundi ang pag-alis sa paniniwalang wala kang halaga. Para sa mga taong kasalukuyang nasa dilim, ang kwento ni Christine ay isang tanglaw, isang paalala, na ang liwanag pagkatapos ng bagyo ay hindi lamang isang pangako, kundi isang realidad na naghihintay sa bawat isa na may lakas ng loob na maglakad pasulong. Sa dulo, ang tanging boses na dapat mangibabaw ay ang boses ng sarili mong dangal na nagsasabing, ikaw ay sapat, ikaw ay mahalaga, at ikaw ay malaya na.